Ubosipon? Pag ayaw, nakinig ka lang. Pag nakinig ka, pag mag-start na si Sir Mickey. Okay. Start ang good evening. Good evening ka. Anong naman? Saan? Ano ni? Hello, Sister Mila. Yan. Hello, Hello, Sister good evening. Connie. Oh my. Oy. Gilit ka na. Jamila, hindi ka naman nag-ano. Hello, Kathy. Ako meron. Okay. Ang sa akin naman ay natapos namin ang trabaho para ma-discuss sa client sa Saturday. Kaya I really praise God kasi akala ko matagal pa namin matapos ang report. Pero pagdating ko from Cebu, ayun, natatapos na, na-check na. Kaya praise God for that. Kaya pwede na akong mag-retire, God willing. Okay, okay, thank you Mami for that sharing. May pag gusto pa po ba mag-share ng praise report or Thanksgiving item? Okay? Ako naman po, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabutihan niya palagi. Again, maraming salamat sa lahat ng taong nagsuporta sa ating 9th year church anniversary. Sa lahat ng tulong, physical, financial, spiritual, emotional, and mental na tulong ay ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng iyon. And I really appreciate everyone joining, coming, and being present at that time and giving glory to the name of the Lord. Yan po aking pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa ating ministries, lalo na sa ating church anniversary po. So thank you po sa inyong lahat. Alright? Tayo po yung magsimula na. Tayo po yung manalangin. Wait lang po. Wait lang. Okay, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful evening. Thank you for the opportunity to worship you with my brothers and sisters in Christ. At maraming salamat po sa iyong kadakilaan palagi, Panginoon Jesus. Tulungan niyo po kami at pag-ingatan at palakasin ang aming faith upang ma-breakthrough at ma-overcome namin ang mga problema at mga temptasyon sa pamamagitan ng tulong niyo, Panginoon Jesus. Lord, binibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At, Bri, wait lang po. Balik, doon ka muna sa loob po. Kung manggugulo ka, mamaya na tayo maglaro. Alright. So, ayan. Sige. So, our topic for this evening is, ang topic po natin sa gabing ito is, pursuing holiness in a distracted world. O, diba medyo, ano naman tayo doon, timing na timing. And the world is so distracted, nakaka-distract sa mundo eh. Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada, sa Temu, kung saan sa ano pang ano, ang dami natin nakikita, ang ingay, gulo, problema, ang tax daw natin tataas. Alam niyo po ba, may sabi-sabi na nag-start daw this July, ang ating time deposit at mga saving deposit ay tataas ang taxes. From 15% magiging 20% itatax tayo. Not to mention yung mga rumors of war, yung mga disgrasya. Kung makita nyo yung Facebook post na may nadisgrasya sa Simulong, may nadisgrasya sa kung saan lugar, ang dami. And it is distracting. Lalo na po sa mga tao katulad natin, diba minsan mainggitin tayo eh. Pag may nakita tayong nag-post ng, uy, sana gano'n, sana ako rin, maingit tayo, nakaka-distract, nakapanghinan loob, bakit siya, ba't ako, walang ganyan. Nagkakaroon na tayo ng comparison, nagkakaroon na tayo ng jealousy, at ang daming nangyayari sa mundo ito na nakaka-distract at nakakasira at nakakapambababa ng ating confidence, diba? So,
for us Christian, lahat tayo nasa Church of the Nazarene, is we have to pursue holiness to this distracted world. Ang daming distraction sa mundong ito eh. Magpipray ka pa lang, ang dami ng distraction. Magbabasa ka ng Bible, ang dami ng distraction. Magmi-ministry ka, ang daming distraction, ang daming hindrance, ang daming problema na nangyayari. Maggagawa ka ng tulong, gagawa ka ng mabuti, mag-aaral ka, magtatrabaho ka ng maayos, ang daming distraction. And sometimes that distraction is our own body, our own mind, di ba? Minsan nga ang magdi-distract pa sa'yo or mag-hindrance pa sa'yo sariling mga mahal mo sa buhay. Pero sabi nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, basahin natin to. Gusto kong basahin to. Nasaan na ba to? First, kung may Bible po kayo, basahin po natin to sa 1 Peter. Nasaan na? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Verse 15 to 16. So, 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Ang sabi po dito sa mga walang Bible, pero pag may Bible kayo, mas maganda po, basahin nyo yan mismo. Pero sa mga wala, sabi po dito, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ulitin ko po, napakabigat po nitong sinabi ng ating Panginoon. Ang laki ng responsibilidad natin bilang Kristiyano na nagpapasalamat, nagsasamba at pinupuri ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ulitin ko po, but just as He who called us, you, me, lahat tayo, tinawag, so be holy sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating sasabihin, sa isip, sa salita at sa gawa, diba? For it is written, because He is holy. Yan po ang ating topic sa gabing ito. So, the question is, wait lang, ingay. We live in a world filled of distraction, social media, work, stress, materialism, sin, and busyness, di ba? But God called us to a life that is set apart. Nakalagay rin sa Bible yan. A life of holiness, not just on a Sunday thing, but every day, 7 days a week, 24/7, Monday to Sunday. Sa loob ng church at sa labas ng church. Holiness is not about being perfect on our own. Kasi sasabihin natin, di ba? Hirap naman, di na ako perfect, di naman ako Panginoon, I can never be perfect. Nagiging scapegoat natin yung term na yun eh. I am not perfect, nobody's perfect. But tandaan natin, on our own, we really cannot be perfect. Kaya nga kailangan natin si Jesus. But about being fully surrendered to the sanctifying work of the Holy Spirit. Doon po tayo magiging perfect. Ngayon, meron po akong 4 na reflection or main point or topic or subpoint or subtopic sa discussion natin. The first one is, God is holy and calls us to be holy. Diba? Your body is the temple of God. So, kailangan pag-ingatan. At hindi lang po yun. That is in the physical level. Meron din tayo spiritual level. He is holy so that we may be holy. In the Church of the Nazarene, holiness po ang pinapairal ng ating denominasyon, Church of the Nazarene. So ikaw bilang Kristiyano, bilang Church of the Nazarene or Nazarene, tayo is maging banal sa mga lugar na pinupuntahan natin. We are not called to be perfect on our own. We are called to be holy with the help of the Holy Spirit. Diba? Kaya nga, when we pray, in Jesus' name, Lord, empower us with your Holy Spirit. Maging banal tayo sa lugar. Kaya nga light of the mountain, maging ilaw tayo sa lugar. Sabi nga dito, holiness is God's nature. Banal ang Panginoon natin. And we worship a holy God. Tayong mga disipulo na, tayong mga apostles nga, should also be holy. Kasi tingnan mo, isipin mo to magulang ka, 'di ba? Magulang ka, anak mo, 'di ba? So, katulad namin sa family namin, para ito mas medyo personal. Sa family namin,
si Mami, si Daddy, CPA, accountant. So, kami naging accountant, naging CPA. So, kasi yun yung ano namin eh, yun yung ano ng pamilya namin eh. Si Mami, si Daddy, si Tita, si Tito, si Ate Chris, mga CPA. Tapos kami ni Faye, accountant, future CPAs, syempre. So, in short, yung anak namin may malaking chance na mag-accountant din or mag-CPA din. 'Di ba? Kasi yun eh. Ganun katulad sa mga sheep. Sabi nga nila, is the sheep, pag nagsalita ang shepherd nila, they know. They will listen. They will follow. May nakita akong video sa Facebook na nagtawag yung tao, yung foreigner, bisita, or hindi niya shepherd, tinawag niya yung mga sheep to herd the flock. Ang problema, walang nakinig sa kanyang sheep. Pero nung yung shepherd na mismo yung nagsalita, nagtawag, tumakbo kagad yung mga sheep papunta doon sa shepherd nila, because the sheep knows their shepherd and the shepherd knows his sheep. So ganun din yan, kasi because God is holy, tayong mga tao at sumasamba sa kanya, mga disipulo niya, mga apostles niya, should also be holy because we are the reflection of who we serve. Na gets you po ba? Kung you worship God, God is holy, God is kind, God is patient, di ba? Mga ganon, si God, mga karakteristik niya. And God's nature is holy. Tayo dapat, mga disipulo niya, nagsasamba sa kanya, dapat maging ganon din. Now, Pastor, ang hirap naman nun. Totoo naman mahirap nga maging mabait, di ba? Pero mahirap din maging masama. Mahirap maging galante. Pero mahirap din maging madamot. Mahirap din maging mag-forgive. Pero mahirap din naman magtanim ng galit. Bakit ko sinabing mahirap magtanim ng galit? Kasi did you know, biblically speaking and psychologically speaking, pag you harbor hatred, ikaw yung napapahamak. Kasi may stress ka, magkakaroon ka ng anxiety, yung hatred mo, yung BP mo, yung puso mo, yung mga ugat mo baka nagtumitibok-tibok na sa sobrang galit pag nakikita mo yung tao, tapos yung tao hindi pala alam na galit ka, so wala lang sa kanya, ikaw naman affected, di ba? So, because God is holy, tayo dapat maging holy. When I say that, kung pupunta ka sa isang lugar, dapat ikaw yung maging ilaw dun sa lugar na yon. Not because of your own capabilities, but because who you serve. And you're serving God. Kaya na barkada mo, katulad ko, mga barkada ko, nagkaroon kami ng reunion, pinapainom ako. Ang sabi, alam nilang pastor ako, alam nilang Kristiyano ako, alam nilang pastor ako, and sabi, Brad, inom ka muna, minsan lang naman. Dati naman umiinom ka. Sabi ko, Brad, hindi na ako pwedeng uminom. Alam niyo naman siguro pastor ako, 'di ba? Ganyan. So, sila, medyo pero hindi ko kayo pipigilan, pero pagsasabihan ko kayo. Bahala na kayo kung tumigil kayo kasi it's not my I'm here to inform you. Alam mo, may pastor dito, alam niyo Kristiyano ko. So hindi talaga ako magpapano. And they know. Pero minsan makukulit lang talaga, pero I will not compromise my faith. Magalit na sila, sabi ko, alis na lang ako kung ganyan. Hindi na, joke lang naman yon. Okay na yan. O kasi makinig kayo kay Pastor Mickey, kaya sinasabi sa akin. Anyway, kailangan kung nasaan ka, panindigan mo kung sino yung sineserve mo. Hindi naman pwede maging balimbing tayo. Madaling maging balimbing, mga kapatid. Madaling maging balimbing. Lalo sa mundong ito, madaling maging balimbing, pero we have to stick together and we have to stand for our faith. Kung ano pinaniniwalaan mo, kung holy ka, be holy. If you serve God, as you serve God, be holy because God is holy. And we are called to be holy. Diba? We are called to be holy. As His children, we reflect His nature through the transforming work of Jesus Christ in our lives. It is not our own capabilities that we can be holy, that we may be sanctified, but because of what Jesus did. Babalik tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi on our own, we cannot really do it. We need Jesus. That's number one. God is holy and calls us to be holy. So, the next time na panindigan mo yung faith mo, panindigan mo yung paniniwala mo, yung belief mo,
panindigan mo yung pagiging holy. We can never be perfect. Hindi ko sinabi magiging perfect ka because we can't on our own effort. So, we can be holy and we can be perfect through the transforming power of the Holy Spirit by Jesus Christ's blood. Number 2, sanctification is grace-filled journey. Ang pagiging sanctified, kasi kung tatanungin ko, kung magpapastor po kayo, ang laging sinasabi ng DAB or yung pinaka ng council, kung bibigyan ka ba ng lisensya, pag bibigyan ka ba maging reverend or maging elder, sila yung yung DAB. So, tatanong sa'yo, are you entirely sanctified? Now, as Christian, di ko na kayo kakausapin tungkol doon kasi kailangan matagal na usapan yun, kailangan detailed, kailangan maunawaan nyo ano ibig sabihin ng entirely sanctified. Pero pasok muna lang tayo sa ating topic, which is sanctification. Now, sanctification is a grace-filled journey. It is a journey. It is not a 1 week na discipleship. It is not a 1 year discipleship. It is not a 1 decade discipleship and membership sa isang denominasyon o sa isang simbahan. It is a lifelong journey. Because in every journey, in every step we make, there is a chance of this grace-filled movement, which is we may be sanctified or sanctification. Pero syempre, malalim yun eh. Hindi mo natin pag-uusapan niya kasi isang topic talaga yan. Now, the Church of the Nazarene teaches entire sanctification, a second work of grace where the believers, as believers, is made holy in the heart and life. Basahin natin tong Romans. Sa may mga Bible po, patulong ako. Magbasa rin po tayo para mas maganda po kasi tayo mismo nagbabasa. Tandaan nyo po, pag may pastor o may isang tao na nagsasabi sa isang verse, kailangan po basahin nyo rin yung verse na sinasabi niya because marami pong pastor misleading or mga leaders misleading na hindi pala totoo. Kaya we have to read the Bible on your own, for your own self, so that ma-check nyo na tama yung sinasabi ng pastor. Now, sabi nga dito sa Romans 12:1-2, tama ba? Nasa notes ko. Romans 12:1-2, ang sabi po dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ulitin ko lang kasi ang lalim nun at ang sarap pakinggan nun. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, listen to this, take note, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So whatever you do to your body, whatever you do in your life, is your worship to the Lord. So kung ikaw ay sasabihin mong Kristiyano ka, I love Jesus, pero nagvi-vape ka, nagyosi ka, nagpapatato ka, nagmumura ka, nanonood ka ng pornography, or bastos ka sa mga matatanda, tamad ka, gluttonous ka, na lahat na lang gusto mo marami, nag-ano ka ng kung ano-ano, nagla-last over ka sa mga tao, etc., etc., nag-jealousy ka, marites ka, marupok ka, o ewan ko kung ibig sabihin kung marupok kasama doon, pero yun, it reflects eh. So tayo dapat daw bilang nagpupuri sa Panginoon, tayo daw dapat ay maging banal. Because kung anong gagawin mo, sabi nga nila, your life is a gift from God. But what you do in your life is your gift to God. Okay, pasok sa verse 2. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Wow! Good, pleasing, and perfect will. Yan yung nakalagay sa Romans 12:1-2. Yan yung pinaniniwalaan natin bilang Church of the Nazarene, because sa entire sanctification is a second work of grace where the believer is made holy in the heart and life. It's not about legalism. Diba? Ang dami kasing taong legalistic, kailangan kung ano-ano, or external rules. Hindi yun eh. Siyempre, katulad ng isang napanood ko sa YouTube,
sabi ng tao na hindi pa Christian, Pastor, kung ako ba ay magiging Kristiyano, kailangan ko bang tanggalin tong pagyoyosi ko? Sabi ng pastor, hindi. Teka lang, pastor, hindi mo yata ako narinig. Ang sabi ko, baka hindi mo narinig, ulitin ko lang. Ang sabi ko, pastor, kung ako ay magiging Kristiyano, susunod dun sa Jesus Christ na sinasabi mo, kailangan ko bang itigil tong pagyoyosi ko? Pag-iinom ka ng alak, pagmumura ko, kung ano-anong mga bagay na yan. Ang sabi ng pastor, hindi. Pastor, bakit? Hindi ko maintindihan. Akala ko ba ang gusto niyo magbago ko? Sabi ng pastor, oo, magbago ka. Pero hindi kita pipigilan. Bakit? Kasi ikaw mismo ang tatanggal sa mga bagay na yon pag ikaw ay nagkaroon na ng Panginoon sa buhay mo. Ha? Kasi, alam mo, ang Panginoon banal. Kung kikilalanin mo siya, kasi sabi ng pastor, hindi mo kailangan maging malinis muna bago sumunod sa Panginoon. Take note take note. Hindi mo kailangan maging malinis o maging mabait muna bago ka sumunod sa Panginoon. Ang kailangan mo lang is sundan siya muna at ikaw ay magiging malinis. Na-gets nyo ako doon? Baka na-miss nyo ako doon ha? Ang sabi doon, hindi mo kailangan maging malinis muna para sumunod sa Panginoon. Ang kailangan mo ay sumunod sa Panginoon para malinis ka. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging perfect at banal bago ka sumunod sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya kahit makasalanan ka. Sumunod ka sa Kanya kahit mahina ka. Because pag sumunod ka sa Kanya, ikaw na mismo magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo dahil sinunod mo muna siya. You don't need to be good. You don't need to be rich. You don't need to be skilled. You don't need to be perfect to follow God. You just follow God first, and all of this it will be put into place na Taga-English kasi nahirapan ako. Wait lang. I hope naintindihan nyo yun. It's not about legalism or external rules, but our deep inner transformation by the Holy Spirit, because it is always because of the Holy Spirit's work. Ang sabi nga ng teacher ko sa APNTES about the Holy Spirit is the Parakletos, which is our helper. Tumutulong sa atin. Ang problema kasi minsan natin, hindi natin pinapansin yung tumutulong sa atin. Di ba? Minsan kung sino pa yung tumutulong sa atin, galit ka pa. Tama? Tama. Abato-bato sa langit, ang tamaang huwag magagalit. Ang pikon, laging talo. Di ba kung sino pa yung tumutulong sa atin, minsan galit pa tayo doon kasi nangingilam ka naman, masyado ka nangingilam ng buhay. Pero yun pala, tinutulungan ka lang. So, ang tawag nga ni Rika is emotion intelligence. Diba? Naalala ko yun. Ano? Teka, may mga message ako. Teka lang, hindi ko na paano nakita. So, okay. Hi Rika. Ha? Saan ba tayo? 30 na pala tayo. Good evening, Ate Mildred, Brother Angelo, kay Ate Connie, kay Faith, kay Mami, kay Papa, kay Mama, kay Ate Junilyn, kay Ate Chris, kay Ate Mila, kay Rika, and kay Leng. Good evening po sa inyo. Good evening. Sorry, hindi ko napansin kagad. Number 3. Holiness requires daily surrender. Hindi lang po to one-time deal. Okay? Okay. Ang holiness, it's not a one-time deal. It requires daily surrender. Sabi nga sa Luke 9:23, Luke 9:23 is sabi niya is deny yourself, take up your cross daily. Yun, I think, teka, check ko nga. Luke 9:23, tama ba ako? Luke 9:23. Luke 9:23, tama ba ako? Baka magkamali ako. Sabi po dito, ayan. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Yan, mas kompleto. Deny yourself and follow me, and take up your cross daily and follow me. Yan ang sabi. Daily hindi po sinabi na once na sinabi mo, I believe in Jesus Christ, tapos na yun. Hindi po porket nagpa-baptize ka na, water baptism ka na, tapos na yon. No, it takes daily sacrifice. Consistency is the key. Holiness is not a one-time event.
Okay? Holiness is not a one-time event. It's a lifestyle. Lifestyle po yon, habitual, consistent, di ba? At ang ibig sabihin po is a lifestyle of saying yes to God and no to self and no to sin. Yan yung pinaka, ano nun. Holiness requires daily surrender. Araw-araw po yan. Imbes na you choose, sabi nga, di ba? You choose to be happy. Yan yung term noon, 2020, 2018, 2017. I choose to be happy. Or tinatawag nila doon sa 2025 na kung merong diet, ang inaano yung hate diet, ang tawag nila, hate diet. H-A-T-E, tas diet. Galit diet. Nagda-diet ka sa sama ng loob, nagagalit ka sa stress, nagda-diet ka sa galit or sa hate, di ba? Pero ito po, sinasabi dito is araw-araw tayo dapat may ginagawa. Kaya nga po sinabi sa kanta, nung lubang-lubang kanta pa, read your Bible, pray every day, when you'll grow. Tested time and time again. We Christian, tayo pong mga Kristiyano, must read the Bible daily and pray every day so that we may grow. Hindi po pwede yung once sa Sunday ka na nagpe-pray, nagbabasa ng Bible. Hindi po pwede yun. Malnourished tayo nun. Paano mo nasabing malnourished, pastor? Katulad pag tayo kumakain. Kakain ka, di ba? Kailan ka kumakain? Araw-araw. Di ba? Daily. You eat daily. Yung iba once a day, yung iba twice a day, iba thrice a day, iba 5 times a day. Kasi may snack pa, AM and PM snack. Or minsan may mas marami pa doon. Pero you eat daily. So that ang katawan mo, fueled, energized. Kung nagda-diet ka, nagji-gym ka pa. Tama? Ganon din po sa ating spiritual. Hindi ka naman pwede magbuhat ng barbell para tumaas yung spiritual life mo. Or maging rooted ka, or maging deepen yung relationship mo sa Panginoon mo, diba? So anong gagawin mo? Magkakain ka rin. Mag-e-exercise ka rin. Ano yung kain? Yung kain mo is your reading of the Bible. That's yung kain mo, spiritual kain mo. Paano yung gym, pastor? Yan yung practices mo. Sa anong binasa mo, pinapractice mo. In short, nagpipray ka rin. Tapos ina-actionan mo o ini-execute mo yung binabasa mo sa Bible. It requires daily surrender, brothers and sisters in Christ. Hindi po one-time deal yun. It's daily. Para maging holy. Holiness requires daily surrender. Last but not the least, number 4. We are called to be holy in community. Katulad sa leadership training, no man is an island. There's no I in team. Diba? Unless, sabi nga nila, unless si Jinwoo ka sa solo leveling. Pero hindi naman tayo si Jinwoo o si Papa Jinwoo. Diba? We are not called to be in isolation. We are called to be in communion. Yes, kailangan mo mag-pray minsan at magbasa at mag-reflect on your own. Yes, quiet time ang tawag natin doon. But we are also required, not required, encouraged to be communal. Kaya nga tayo nagsasamba on Sunday in communal worship. Sabi nga sa Hebrews 10:24 to 25, basahin po natin ton. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 ang nakalagay po dito. Saan na to? Ayan. And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together. Ulitin ko, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the days approaching. So tayo daw, huwag tayong tatamad-tamad na magkita at mag-worship together. Dapat daw tayo mismo excited. Okay, ulitin ko. The word is excited. Pastor, kasi nakakatamad, nakaka-boring, wala akong ginagawa, wala akong participation, hindi ko trip yung service, hindi ko trip yung worship, hindi ko trip yung lugar, galit ako sa taong ito, ayaw ko makita yung taong yan.
You are not going to church because of these things. You are going to church to worship God. Bakit ka titingin sa tao? Bakit ka titingin sa lugar? Bakit ka titingin kay pastor? Si pastor, tao lang, nagkakamali. Kasi kung tayo ay titingin sa mga taong ito at sa mga bagay na ito, kapatid, walang mangyayari sa atin. We worship the Lord for God. We go to church for God. We do our ministries for God. Hindi para sa tao. Kasi kung pupunta ka sa simbahan para sa tao, eh kapatid, may problema tayo doon. Ano ang purpose mo at reason? Our reason and purpose should always be to do the glory of the Lord, to worship God. To be honest, marami namang magagaling pastor. Maraming magaling pastor. Maraming magandang worship service. Madaming magandang simbahan. Madaming mas better sa Light of the Mountain. Pero remember, we are here because not on our own effort, but because Jesus, God, put us here. Diba ang dami? Pwede nga kami nag-CCF na lang kami, hindi na kami Church of the Nazarene. Pwede nag-stay na lang kami sa PPCF. Or, to be it, sa ibang church kami nag-grow. Pero hindi eh. We were put here with you to worship the Lord because meron purpose si God sa atin. We may never know or we may not know today what is it, but we are here gathering to worship the Lord in spirit and in truth. Kapatid, no church is perfect. No church is perfect. Kasi sabi nga nila, pag nakakita ka ng church na perfect, tas pumunta ka doon sa perfect na church na yon, hindi na daw perfect yung church na yon. Ngayon, syempre, sarcastically speaking yon or jokingly speaking yon, take it with salt, sabi nga nila. Dapat excited tayo to worship the Lord. Nandun dapat yung eagerness natin to worship the Lord with our brothers and sisters in Christ. Pero, ano nangyayari? Diba? Encourage one another towards love and good deeds. Hindi dapat natin tinuturuan ang ibang tao na gumawa ng masama o gumawa ng mali. Dapat tayo, kung alam nating mali yun, kailangan natin sabihin mali yun. And we encourage them to do good. To do what is good and what is right. The church is a holy people, not just holy individual. We know that the church is not the building, it is the people gathered in that place which is called the church. And remember that the church is holy. For whom we serve, who we worship is holy. And it is not individualistic. It is communal. Now, as we end tonight, I want you to reflect on this question. Kung meron kayong notes or ano, this is the perfect time to write it. The first reflection is, in what ways are we being distracted from the life of holiness? Ano ba yung mga bagay na nakaka-distract sa atin na maging banal? That's number 1. Number 2, have we fully surrendered our hearts and life to the sanctifying work of the Holy Spirit? Number 2, sinurrender na ba natin yung buhay natin at puso natin sa Panginoon? When I say surrender, that's 100%. Pastor, hindi naman ako magmamadre, hindi naman ako magpapastor. Kailangan ko ba talaga 100% i-sacrifice yan? Yes. Because as we sacrifice and when we sacrifice ourselves to the Lord will empower us and give us the opportunity to grow wider, deeper, and higher to our calling. May calling tayo eh. Lahat tayo kapatid may calling. Hindi nga lang lahat tinawag maging pastor, pero yung iba maging doktor, maging lawyer, maging psychiatrist, maging engineer, maging lawyer, maging sinabi ko na doctor, teacher, tinawag tayo maging housewife, house husband, single mom, single dad, anak, bata, may ngipin, may wala, kalbo o may buhok.
'Diba? Tinawag tayo, meron tayong purpose, meron tayong reason for our existence, at may purpose tayo. Hindi ko masasabi kung anong purpose mo, but generally, ang purpose natin is to worship God. Now, personally, your purpose, si God ang magsasabi sa iyo nun. Okay, last but not the least, how can we encourage one another to pursue to be Christ-like? Kasi yun ang ano natin mission at vision ng Church of the Nazarene and even our church is to produce Christ-like disciples. Now, set aside time. Ito ang magiging ano ko sa inyo Set aside time for daily time to the Lord. Your quiet time. Kahit gaano ka kabisi, kapatid, parang awa mo na. Huwag mong tatanggalin yung quiet time mo sa Panginoon. Kahit gaano ka kabisi, give time. Iba yung Sunday worship service. Iba yun. Iba yung mentoring, iba yung Bible study. Pastor, may prayer meeting. Iba rin yung prayer meeting. Meron ka dapat personal time. May personal quiet time ka. Kahit 5 minutes lang. Hindi ko po kaya 5 minutes. O kahit 3 minutes lang. Magkaroon ka ng quiet time at personal time mo sa Panginoon. Then, identify in what area you need to grow to be holy. Saan ka nagkulang? Ano yung kulang? Ano yung kailangan mong baguhin? Ayusin. Katulad ko, ang dami kong kailangan ayusin to be holy. Ang layo ko pa. Malayo pa ako. Pero, malayo-layo na ako. Pero malayo pa ako. I can only do it with the Lord. Hindi ako perfect. I am not holy yet. Kasi ang layo pa ng dalalakarin ko. Kaya nga, step by step, kahit baby step lang, moving tayo. Huwag tayong maging stagnant. At huwag tayong magkaroon ng sabi, ay, nag-church naman ako. Hindi yun Hindi tayo pwede maging Christian ng one day lang. It is like a lifestyle. It is 24/7. It is 7 days a week, 12 months, 365 days. Yun, ganun ka dapat maging Kristiyano. And last but not the least is encourage lahat. Yung kaaway mo, yung crush mo, yung kapitbahay mo, encourage them to follow and believe and sa Panginoong Yesus. Sabi nga, diba, ang ating Great Commission is to make disciples of all nations, baptizing them by the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Tinawag yan ang Great Commission natin bilang Kristiyano. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, you are holy, and you have called us to live holy lives. Cleanse us, Lord, sanctify our hearts. Help us to live not by our patterns of this world, but by the Spirit who transform us, Lord Jesus. Empower us to walk daily in your will, to love you above all, to seek you above all, and to reflect your character to the world as we show grace and love to everyone we meet. In Jesus' name we pray. Amen, amen, at amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Michael from Light of the Mountain Church of the Nazarene. Tayo po ngayon ay dadako sa mga prayer request. So kung may prayer request po kayo, please paki-message na lang ako. Patay po ako ng inyong mga prayer request. At meron pong prayer request ng iba. Mute ko lang po muna ng iba. May prayer request na si Ate Chris. So, prayer request po, Mami, kay Mama, kay Papa, Ate Junelyn, kay Ate Connie, kay Tita Mildred, kay Ate Mila, kay Laleng, kay Rika, kay Faye, kay Mama, Papa. Uy, dami natin. 30. Wow, nice. Okay. Prayer request po, paki-chat na lang po ako. Ayun, may prayer request na si Rika, kay Ate Mila, prayer request na, meron na. Okay, yung iba po, palagay na lang po ng prayer request. Ako po, ang prayer request ko lang po ay complete healing. Kasi 1 week ako hindi naka-PT. Parang sumakit ulit siya, parang bumalik. Hindi namang bumalik, pero sumakit ulit siya. So bukas kailangan ko magpa-PT. So please pray for complete healing na matapos na to. Kasi po magti 3 months na po ako end of the month.
3 months na po akong in sciatica pain. So please pray for me for complete healing. Yun lang naman po ang aking prayer request for now. Okay. Kay Ate Chris, meron na. Kay Rika, Ate Mila, kay Mami, meron na. Faye, Ate Junelyn, Ma, Pa. Ito, meron na. Kay Mama. Pati kay Papa. Prayer request po, patype na lang po ako sa mga nandyan. Si Angelo, nandito ba? Angelo, hello. 13, wow. Saya naman ito, ang dami natin. Okay, prayer request po. Ihabol nyo na lang po yan and we will pray. Ay, ano yun nangyari dito? Ay. Ayun. Sige, pahabol na lang po ako sa iba, mga prayer request nyo. Okay, atin. Sige, bigyan po kayo ng mga 2 minutes para po matype yung mga prayer request po natin para po magpe-pray po tayo. So for now, dahil ako na lang po muna magpe-pray. But next time next time po ang gusto ko po magkaroon tayo ng participation, pero not required but encouraged to participate. Ano mga insights nyo, ano mga masasabi nyo, and sa prayer time po is katulad ng dati, yung lahat po tayo nagsasalita sa prayer. But ano lang naman po, encourage ko lang po yun, but hindi naman kailangan or not required. Okay, habang nagtatype yung iba, tayo po ay manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful night. Thank you for the protection and the guidance and the provision that you are always giving to us. Thank you for your love and thank you for your holiness, Lord Jesus. Lord, as we gather here tonight, marami po kami mga requests, marami kami mga prayer requests, Panginoon Jesus. Lord, may you hear it and be with us, Lord, and your will be done, Lord, sa mga ito. Lord, gabayan niyo po ako at kami sa lahat ng aming gagawin, sa work namin, sa aming trabaho, sa aming ministry, sa aming family, sa aming church, aming family, sa aming mga buhay-buhay, Panginoon Jesus. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at bigyan niyo kami ng kalakasan, magbigay papuri sa inyong pangalan. Lord, hindi kami perfect, marami kaming problema, marami kaming limitation, dami naming mga bagay-bagay, Lord, na nakaka-distract sa amin. That's why, Lord, we need you to empower us, Lord Jesus, with your Holy Spirit so that we can fight the good fight of faith, we can run the race, and we can give glory to your name. Lord Jesus, sa panong ito, may prayer request po si Ate Chris for long life, healthy life, for me and my family, financial and daily provision, safe travel ni Mami sa August, sa September, healing sa may mga sakit, lalo sa mata ni Mami, na hindi pa siya nagpapa-second opinion at hindi pa nagpapa-check ulit, sa good health and healing sa akin, blessing sa Davao Christmas reunion namin sa December, guidance and wisdom sa lahat ng plano as a couple, more clients to close this year, provision and breakthrough for our struggling clients, sa aming mga empleyado, sa aming mga members, at sa aming mga ministries, Japan business trip in October, if it's God's will, for everyone in the office to remain hardworking, honest, trustworthy, full of integrity, and helpful to one another with no rooms for dishonesty, especially during these challenging times. Lord, in your name we pray, Panginoong Jesus, sa prayer request ni Ate Chris. We also pray for the prayer request ni Rika, long life and healthy family, financial and mental stability, peace of mind, work ni Mama and Papa abroad, school ni Ryle, provision, guidance, strength, TikTok affiliate journey, more sales, kay Ryan, kay Leng, Panginoong Jesus, ganun din kay Sed, kay Rika, Panginoon. Lord, we also pray for their protection and guidance, Panginoong Jesus. Huwag silang papabayaan, Panginoon. We also pray for Ate Mila's prayer request sa kanyang apo na may lagnat. Lord, we are praying for healing in your name. In Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name, Lord, we pray for healing, Panginoong Jesus. Agan din po sa kanyang buong family, Panginoong Jesus. And we also pray for sa kanilang amo, sa kanilang alaga, Panginoong Jesus. At ganun din si Ate Mila, Lord, we are praying for protection and guidance sa kanya at huwag niyo siyang papababayaan, Panginoong Jesus. We also pray for the prayer request ni Mami, for Kuya Ed's health. Lord, hindi daw maganda ang kanyang pakiramdam, sabi ni ating Tita Merly. Lord, we pray for healing and protection and comfort that is coming from you.
Health of all, kay Kuya Jun, Lord, sa kanyang mata, I think nagpa-check up pa siya ngayon. So Lord, we pray for protection and guidance and provision, Panginoon, sa Davao trip, Vietnam trip, and discussion sa FS with clients on Saturday and sa lahat ng mga kliyente and Sunday worship, Panginoon Jesus. We also pray for Mama and Papa's prayer requests, good health of everyone, daily and financial provision, God's protection of everyone, sa Diva, Di Guzman, Galapon family, ganun din po kay Gian sa kanyang trabaho na hindi siya maapektuhan masyado at ma-impluwensyahan. Panginoon Jesus, protektahan niyo po siya at gawin siyang ilaw daan sa kanyang pinagtatrabahuhan, ganun sa kanyang relationship kaya sa kanyang girlfriend, Panginoon Jesus. Good and God-sustaining grace, Panginoon. We also pray for kay Leng, Lord, for good health sa buong family niya and friends, guidance, financial strength, and healing sa lahat ng may sakit. We also pray for Ryan sa kanyang trabaho na makasama na magkaroon siya ng time at magkaroon siya ng opportunity na malipat ang kanyang off ng Sunday para makasama namin siya. We are praying for Leng, kay Ryan sa kanyang pag-aaral, kay Leng bilang magulang, kay Ryan at asawa kay Ryan, huwag niyo siyang papabayaan, Panginoon Jesus. We also pray kay Faye sa kanyang prayer request, good health sa lahat, daily provision, wisdom and guidance ni Andre and Aubrey sa school, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga ugali, Panginoon Jesus, protection especially sa may sakit like ubo, sipon, lalo sa mga bata, future plans, lalo na sa failure, protektahin siya na maging CPA, Panginoon Jesus, maging successful siya sa aming dalawa, Lord, bilang mag-asawa, sa aming family, at huwag niyo mo ipapabayaan, Panginoon Jesus. We also pray for Ate Juneline's prayer request for healing, masama pakiramdam niya, Lord, sa tiyan. Lord, we pray in Jesus' mighty name to touch her body at siya ipagalingin niyo, Panginoon. Walang imposible, Panginoon, sa inyo. Gabayan niyo po siya at protektahan, Panginoon. Sa kapatid niya, nag-apply niya sa apply niya, Lord, sa kapatid niya na nag-apply, Panginoon Jesus, gabayan niyo po at protektahan at gabayan kung saan siya, Lord, pupunta at mag-a-apply, gabayan niyo po na maging successful ito, Panginoon Jesus. Financial provision, Panginoon Jesus, and their family, kay Ate Junelyn sa kanyang asawa na sa abroad, Panginoon Jesus. We also pray for the people, kay Tita Mildred sa kanyang prayer, kung ano man prayer request niya, Lord, we were praying for protection, guidance, provision, financial provision sa health nila, Lord, sa kanyang mga apo, sa kanilang Kuya Alex, sa kanyang mga anak, Panginoon Jesus, gabayan niyo po. At sa kay Tita Mildred mismo, Lord, gabayan niyo po at huwag siyang papabayaan, Panginoon. We also pray for Ate Connie sa kanyang buhay, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang amo, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, Panginoon Jesus. Agad doon sa kanyang kalagayan, sa kanyang health, Lord, sa kalusugan niya, protektahan niyo po siya, gabayan niyo po siya, huwag niyo siyang papabayaan, panatiliin niyo siyang malakas, maliksi, nakangiti, at huwag niyo siyang papabayaan, Panginoon Jesus. Lord, pag-ingatan niyo po siya. And Lord, my God, we are praying for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, Panginoon, sa ministry, sa pastors, sa leaders, sa members, sa guests, sa mga ginagawa ng simbang ito, gabayan niyo, Panginoon Jesus. We also pray for Angelo, Panginoon, sa kanyang kalagayan, kanyang health, huwag niyo siyang papabayaan sa kanyang buhay, sa kanyang plans, Lord, whatever plans he has, Lord, protektahan niyo, gabayan niyo po, at huwag niyong papabayaan, Panginoon Jesus. Lord, we are praying in your name, Lord, because without you, Lord, we are nothing and we cannot do anything on our own. We are declaring your goodness, your greatness, your awesomeness, Lord, sa buhay namin, because you are Lord of all. Gabayan niyo po kami, Panginoon Jesus, at huwag niyo kami papabayaan. Lord, tulungan niyo kami sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming iisipin, sa lahat ng aming sasabihin ay maging banal at kaya-aya ito sa inyo. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, at we love you, Lord, and we declare that you are Lord of all. You are the King of Kings and Lord of Lords. Lord, we love you, and we pray in your name, in your precious, mighty, and sweet name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, at maraming salamat sa inyong lahat. See you this Sunday, at God bless you po. Maraming salamat, good night, at ingat po kayo lahat. Maraming salamat, bye-bye. Good night, po. everyone. Bye po. Bye-bye, good night. everyone. Salamat po. God bless po. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat Bye-bye. for joining Brother tonight. Francis, bye-bye. Thank you po. God bless you po. Good night. Sister Connie, Sister Salamat po. Mila, Sister Mercy,
Bye-bye. Mercy, nasan ka? Praying for you, sister. Sister Junilyn, praying for you. Hello. Good night. Good night. Good night. Good Good night night. po. Salamat po. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Kasi